Tinagurian ang probinsya ng Tarlac bilang the most multicultural province sa Central Luzon. O sa madaling salita, ito ay ang melting pot dahil yan sa iba't ibang ethnic groups na namumuhay rito. Binubuo kasi ang probinsyang ito ng mga Kapampangan, Tagalog, Pangasinense at Ilocano na napapaloob sa lugar nitong may kabuuang sukat na 305,345 hectares. Noong araw, payapang namumuhay sa probinsyang ito ang mga kapatid nating Aita. Sa pagdaan ng panahon, dumanas ito ng hindi na mabilang na mga paghihirap at mga pagsubok, gaya na lang ng lindol, bagyo, cholera outbreak o mga epidemya, sunog at pagbaha. Sinasabing isang masukal na kapatagan ang lugar na ito dati, kung saan tampulan ng mga ligaw na halaman at damong nakasusugat. Ito ay tinatawag na Tarlac ng mga Kastila. Marahil ay para paikliin ang nakabubulol nitong pangalan dahil isang uri ng talahib na kung tawagin ng mga Aita ay Malatarlac o Matatarlac ang pinagmulan nito. Ito umano ang dinatnan noong unang panahon ng mga katutubong naging unang settlers dito. Bagamat tila ba mas sumikat ng husto ang bersyon na ito, ay may iba pang tinitig ng anggulo ang ating mga eksperto. Isa na rito ay ang bersyon ni Jose Villa Panganiban, isang tanyag na lexicographer at linguistic professor na ang ibig sabihin umano ng Tarlac ay kapsa. Ito ay putik o clay. Sinasabi rin na ang pagsisimula ng komunidad ng Tarlac ay nanggaling sa bayan ng Magalang, partikular na sa dating komunidad ng Makapsa kung saan nakatayo ang dating kastilyo o fort. May kaugnayan ito sa pagkakatala noong 1593, ang presidio ng Tarlac. Dito, isa na ang Tarlac sa tinayuan ng military fort o kastilyo bilang depensa laban sa paglusob ng mga katutubo. Samantala, kung titignan mula sa Diksyonaryo Tagalog-Hispano Segunda Parte taong 1914 ni Pedro Serrano Lactao, ang ibig sabihin ng Tarlac ay kanya o sugarcane. Ayon sa dating National Historical Commission of the Philippines Commissioner at retired Tarlac State University Professor Dr. Lino L. Dizon, nabuo ang Tarlac as early as 1858. Itinama rin niya ang mga haka-hakang minadali ang pagkakatatag ng probinsyang ito. Sa katunayan nga, ang unang hakbang daw sa pagkakatatag ng Tarlac ay nagmula sa kanluraning bahagi ng Pampanga at ito ay unang tinawag na Komandansya Militar de Tarlac. Ito ay nangyatas ang Royal Decree para sa pangalang ito na galing mismo sa Hari ng Espanya noong April 30, 1858. Dagdag pa ni Commissioner Dizon, ang Tarlac daw ay opisyal na naitatag naman noong May 28, 1873. Sa tulong ito ni Gobernador General Juan Alaminos y Vivar. Ayon nga sa ibang accounts, ay Tarlac daw ang pinakahuling probinsyang binuo dito sa Central Luzon sa ilalim ng pamahalaang Kastila. Lingid pa, sa kaalaman ng mga mamamayan nito ay bago maisaayos ang lubusang pagiging probinsya nito, ay meron munang naging unang plano ang mga Kastila. Ito ay ang planong pagbuo sa Nueva Cuenca. Alam mo bang ang dapat sanang naging probinsya ng Nueva Cuenca ay binubuo ngayon ng mga bayan ng Panique, Barug na ngayon na Hirona, Quiapo, Quimba, Muñoz, San Jose, Buncan, Luksit, Humingan at Tayug. Ngunit sa hindi malamang dahilan ay hindi natuloy ang pagkakatatag ng Nueva Cuenca. Bagkos ay sinilang mula rito ang probinsya ng Tarlac. Sa kabilang dako, ang Tarlac ay dating pinaghahatian ng dalawang probinsya. Ang katimugan daw nito ay sa Pampanga, habang sa hilaga naman ay sa Pangasinan. Ngayon, ang Tarlac ay binubuo ng 17 munisipalidad at nag-iisang syudad, ang Tarlac City, na naging pormerong bahagi rin ng Porac na itinatag at nahiwalay noong 1788. Ipinroklama ang cityhood nito noong April 19, 1998, makaraang makakuha ng majority of votes sa plebisito, isang araw bago ang nasabing deklarasyon. Tahimik ang pamumuhay noon sa Tarlac, pero magbuhat ng si Juan de la Cruz Palaris na taga Pangasinan ay nagpasimuno ng pag-aalsa sa kanilang probinsya, ay lubos itong nakaimpluwensya sa mga Tarlacenyong malapit sa border ng Pangasinan. At hindi nga naglaoy ang buong probinsya nito'y nakaisa sa kalayaan ng bansa sa pamamagitan ng rebelyon. Sa pagliliyab ng damdaming makabayan taong 1896, ang Tarlac ay isa sa mga naunang naghimagsik sa pamahalaang Kastila.
Ang simbolong ito'y makikita sa sinag ng ating bandila, kasama ang 7 pang mga probinsya. Pero ayon sa historian at Ateneo Professor Ambet Ocampo, ayon sa Declaration of Independence at sa kanyang pananaliksik, ito ay simbolo ng 8 probinsyang isinailalim ng mga Kastila noon para sa batas militar. Panahon ng mga Amerikano, March 1899, nang abandonahin ni President Aguinaldo ang Kapitolyo ng bansa sa Malolos. Sumunod na inilipat niya ito sa San Isidro, Nueva Ecija. Pero sa pagitan ng buwan ng Abril at Mayo, nang makatakas si Aguinaldo at mapasakamay ito ng puwersang Amerikano. Sa kanyang pagtakas ay muli niyang binuhay ang sentro ng kapangyarihan ng bansa. At dito nangyari yan sa Tarlac nang hindi lang isa, kundi 2 beses. Una ay sa bayan ng Bamban at sumunod ay sa bayan ng Tarlac. Bagamat hindi man ito nagtagal, ito'y karangalan na itinuturing ng mga Tarlakenyo. Sa kinatatayuan nga mismo ngayon ng Tarlac State University, nakatindig nung araw ang himpilan ng El Presidente. Ayon ito kay dating NHCP Chairman Emmanuel Calairo, nasa probinsyang ito ang 2 kahuli-hulihang kapitolyo ng bansa para sa unang republika ni Emilio Aguinaldo. March 23, 1901, nang madakip siya sa palanan ni Isabela, senyales ng pagkabigo ng kanyang pamahalaan. October 23, 1899, nang ang Military Vicar General ng mga revolusyonaryo na si Gregorio Aglipay ay ipinatawag ang Kapariang Pilipino para sa isang malaking pagpupulong sa Paniki Tarlac. Dito'y pinagplanuhan ang paghiwalay ng simbahan sa mga Kastila upang pamunuan na ng mga paring Pilipino. In other words, Filipinization of the clergy. November 1899, nang mapasakamay ng mga Amerikano ang Tarlac, sumunod na itinatag dito ang gobyernong sibil taong 1901. Panahon ng mga Hapon, nang ang mga sumukong Pilipino at Amerikano sa Bataan ay pinalakad patungong Camp O'Donnell sa Capas, Tarlac. Ang lugar na ito ang nagsilbing terminal point ng malagim na Bataan Death March noong April 9, 1942. Dumanas ng katakot-takot na physical abuses, brutalities, labis na pagkagutom at pagkakaroon ng sakit ang mga nadakip na karamihan pa ay naging biktima ng summary executions bago makarating sa iba't ibang prison camps. Alam mo ba na ang mga mamamayan ng Tarlac ay hindi rin nakaligtas sa kanilang mga sariling tahanan dahil ang ilan sa mga inosenteng sibilyan dito ay dinakip at pinatay dahil lamang sa hinalang sila ay kaanib ng mga gerilya. Ang ilan sa mga sandatahang lakas ng Pilipinas noong panahon ng Hapon tulad ng Philippine Commonwealth Army ay naitatag sa Tarlac. Nagsagawa sila ng mga defense operations katuwang ang ilan sa mga grupo ng guerrilla freedom fighters katulad ng komunistang Hukbalahap dito sa Tarlac at sa buong Central Luzon. Sa pagpasok ng taong 1945, ang pinagsamang puwersa ng mga Pinoy at Kano kasama ang Arengay Command Guerrillas sa wakas ay napalaya ang mga POWs sa Camp O'Donnell. Ito ang tinaguriang The Raid in Capas. Pagkatapos nito ay dahan-dahang napanatag ang lalawigan ng Tarlac sa kanilang seguridad at kaligtasan. Dahil sa malaking kaguluhan sa Tarlac ay nagkaroon ng plano noong early 1970s na hatiin ito sa 2 sa pamamagitan ng Tarlac del Norte at Tarlac del Sur. Ang author nito ay si dating Ambassador Landingco Huangpo, ngunit hindi na ito natuloy. Napagtagumpayan ng probinsyang ito ang mga nagdaang gera, problemang pang-ekonomiya at gulo ng politika. Ito ay patunay lamang na subukin man ng mga suliranin ay agad na bumabangon, lumalaban at lalo pang lumalakas ang probinsya ng Tarlac.